Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung mag-uumpisa na sa ating gawain at matapos po ang 9 na buwan na pag-aantay, muli po natin bubuksan ang ating sambayan para po tayo sumamba sa ating Panginoon. At sa ilang anunsyo po, next Sunday, 9 a.m. pa din po ang ating worship service. At sa mga hindi po makakapunta dito sa ating simbahan, meron po tayong Zoom session. Ang ID po is 725-311-1550 at ang ating password ay all caps, faith. Sa 10:30 naman po, after po ng ating worship service, ay meron po tayong kids worship ministry at ito din po ay gagawin via Zoom. At 3 p.m. naman po ang ating lay leaders fellowship via Zoom din po at ang ating Young Ambassadors Fellowship for Christ ay sa ganap na 5:00 ng hapon. At sa ating pong pagpunta dito sa church ay pinapamigay na po ang ating 50th anniversary journal. Dito po natin makikita yung history ng church at yung mga magagandang tao po na deacons and deaconess. At yung mga lahat po ng mga ginagawa at ministry ng church. Nandito po lahat. So pwede po natin ito i-claim sa ating application window or register window. At mamaya po after ng ating worship service, tayo po ay mauna po yung ating first pew na lalabas. Sunod naman po ang ating second pew at huling-huli po lalabas ang ating third pew. So iayos po natin ang ating pag-uwi at i-maintain po natin ang ating social distancing. At ang huling announcement po ay ang kantata natin ay ipapalabas po at December 20, 9 a.m. din po ng umaga. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na makita kayo na harapan po sa araw na ito. Hindi ko man po kayo makamayan isa-isa, pero ang puso ko po talaga ay nagagalak. So ang lahat po tayo ay tumayo para po sa pag-umpisa ng ating gawain. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa pagkakataong ito. Maraming pong salamat.
Sabi po ng salita ng Panginoon sa Psalms 100 verses 1 to 4, Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heaven. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, pagkat nagkaroon po muli kami ng panibagong buhay at araw na muli, Panginoon, ay makakapagpuri kami sa iyong dakilang pangalan. Papuri sa iyong pangalan, Panginoon, at tanging pangalan niyo lamang po ang aming itataas sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na at magpatuloy po tayo sa pag-awit. Tayo pong magsitayo lahat. Tayo pinanalangin. Muli Panginoon, lubos-lubos po ang aming pagpupuri, pasalamat at tabihan mo katapatan.
Lalo tingin, Panginoon, pagkaraan ng 9 na buwan na hindi kami nakikita-kita, hindi kami nagkakasama-sama, dito sa iyong kapulungan ay nilayan mo, Panginoon, na simulan namin ang gawain na ito sa biyaya mo at tulong mo. Kaya nga, Panginoon, kaming lahat ngayon ay may kagalakan narito sa iyong kalagitnaan. Dama namin, Panginoon, ang iyong presensya at dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa bawat sa amin at kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa anumang naging pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin. Sinasadya man ito o hindi, Panginoon, hinihiling ko po sa liksikin mo ang puso at kaisipan namin na anumang pumbahid ng pagkukulang at pagkakasala ang nagawa namin, Panginoon, ay hugasan niyo po kami, Panginoon, baling dugo mo upang kami po'y maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Panginoon, salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat sa napakagandang umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mahimbing nakapahingahan at pagtulog na ibinigay mo sa amin. At ngayon, Panginoon, meron kaming buhay at kalakasan na inilalaan namin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, pinagtatagubilin po namin sa inyo ang iba't ibang gawain namin ngayon. Panginoon, dalangin ko po na kumilos ka palagi at tulungan mo ang bawat nangunguna sa iba't ibang gawain namin at ministeryo. Ang aming Sunday School, Panginoon, ang Kids Worship Ministry, Alay Leaders Fellowship, ang Young Ambassadors for Christ, Panginoon, na fellowship ay patuloy mong tutulungan. Salamat po, Panginoon, sa mga tagapanguna na patuloy mong ginagabayan, pinagkakalooban ng katalinuhan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang gamitin sa iyong ubasan at ang pakikiisa at pagsama, Panginoon, ng bawat miyembro ng mga fellowship na ito ay makita mo, Panginoon, na sa bawat pagtitipon, bagamat bias ay naroon at nakikisama at nakapagbibigay ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, inaalala rin po namin na may mga kapatiran na may mga karamdaman. Patuloy po namin silang inilalapit sa iyo at hindi po kami magsasawa sa paglapit sa iyo at pagtatagubilin namin sa iyo sa kanila. Na alam po namin, Panginoon, na walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo at anumang uri ng karamdaman na mayroon sila, ay hipuin mo ito ang iyong pagpalang kamay sa pamagitan ng iyong kapangyarihan bilang isang dakilang manggagamot. Kaya nga, Panginoon, ipadama mo sa kanila ang kaginawahan ng kanilang mga pakiramdam at tunay na mabigyan nila ng papurit pasalamat ka sa buhay nila na sa kabila ng dinadamdam nila, Panginoon, ay hindi mo sila pinababayaan, hindi mo sila iniiwan at maging ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ay patuloy may pinagkakalob at binibigay sa kanila. Panginoon, mga kapatiran namin nasa ibang bansa, ay ikaw rin po ang mag-iingat at ikaw ang tutulong sa kanila sa mga gawain na pinagkatiwala mo sa kanila. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan ng katawan na kinakailangan nila upang magampanan nila ang gawain, Panginoon, na ibinigay mo sa kanila. At sa panahon ng kalungkutan na nadarama nila, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kaaliwan at ipadama mo sa kanila ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, ang iyong kadakilan at kapangyarihan bilang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. And even as we worship you this morning, dear Father, dalangin ko po na mangusap ka sa amin sa mensaheng aming mga papakinggan. Open our ears, our eyes, our hearts, dear Father, and commit ourselves unto you sapagkat alam namin, Panginoon, ito'y araw na itinalaga mo upang ikaw ay makadaupang palad namin dito sa tahanan upang mapakinggan ang napakagandang mensahe na nagmumula sa salita mong iniwan sa amin na ibabahagi, Panginoon, ni Judge Sector Benalos Jr. Dalangin ko po, Panginoon, that may just let your words flow freely from his mouth. Cover him with your blood, with your cross, and with your Holy Spirit. At ikaw, Panginoon, ang kikilos sa kalagitnaan namin. At minsan pa, Panginoon, pinagpapasalamat namin lahat ng ginawa mo at gagawin pa. At ito po aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na aming sinasambat pinaglilingkuran, ang aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.
Manatili po tayo sa pagkakatayo at hilingan ko po ang bawat isa po ang kanilang mga Biblia. Buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 13, verses 34 to 35. Una pong magbasang may Tagalog na Biblia, susundan po ng Ingles. John chapter 13 verses 34 to 35, mauna po ang Tagalog. Basa po. Isang bagong utos ang sa inyo'y binigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-iibigan sa isa't isa. Ingles po. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay makakaupo na at mapapakinggan po natin ang ating koro. Everybody make a joyful noise. Let the church arise, the saints rejoice, the kingdom ring with a mighty voice. We are here to testify, you're gonna see the church arise. Let the church arise, and the saints rejoice, let the Spirit of the Lord come down. With a victory shout, let us sing about how saving grace still abounds. The night is dark, our fainting hearts have seen the storm pass by. We'll bow no more as we've done before. It's time to let the church arise. Let the church arise. Come on, let the church arise. Let the children of the Lord rejoice. Let the church arise. Come on, let the church arise. Everybody make a joyful noise. Let the church arise. The saints rejoice. The kingdom ring with a mighty voice. We are here to testify. You're gonna see the church arise. Let the church arise. The battle cry, marching on the Zion's field. Though men have tried, men have failed, but the gates of hell have not prevailed against the bride of Jesus Christ. It's time to let the church arise. Let the church arise. Come on, let the church arise. Let the children of the Lord rejoice. Let the church arise. Come on, let the church arise. Everybody make a joyful noise. Let the church arise. The saints rejoice. The kingdom ring with a mighty voice. Let the church arise. The saints rejoice. The kingdom ring with a mighty voice. Let the church arise. Come on, let the church arise. Let the children of the Lord rejoice. Let the church
sa inyo. Nakakatuwa naman na nandito po tayo at nakakapagsama-sama at magsamba sa Panginoon. Akala ko po hindi ko na kayo mamumukaan, pero kahit si Brother Agbuya nga hindi ko namukaan. Naka-face mask kasi. Ang text po natin yon ay The Magic of Christmas, and ang ating theme is How Can I Enjoy Christmas? Talagang napaka timely nitong topic na to. By the way, kung nagtataka kayo ba't wala akong face mask, kasi meron pala tayong plastic shield dito sa pulpito. At saka ang layo ko siguro kay pastor na pinakamalapit, mga 6 na dipa. So talagang social distancing na yan. Kaya pwede ko tanggalin yung aking face mask at saka mask. No, talagang how appropriate, how can I enjoy Christmas yung ating theme. Ngayon, ang ating text ay matatagpuan sa John 13:34-35 at saka sa Galatians 4 and 5. Ngayon, nung iniisip ko kung paano natin itatahi itong mensahe na to, naisip ko na mabuti baliktadin muna natin yung text. No? Ang ating uunahin ay ang Galatians 4 chapter 4 verse 5, pero mag-umpisa tayo sa verse 4, and then John 13:34-35. So, payaan niyo po kung basahin para sa inyo. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. At saka sa John 13:34-35, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, and that you also love one another. But this shall all men know, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Let's pray. Lord, please speak to us today and change us. In Jesus' name we pray. Amen. Habang nag-prepare kami, yung mga speaker kasi, bago mag-prepare, binibigyan kami ng text at binibigyan kami ng maliit na parang paragraph na sinasummarize yung idea ng ating theme. Basahin ko lang po sa inyo. People look to the magic of Christmas. They want a special time of getting gifts, being with friends and family, and sharing love. Sometimes they may get they are looking for, at least for a short time. But the truth of Christmas is not seasonal magic, but the Son of God who changes lives. He's the greatest gift. He's the greatest friend. He offers us adoption into His family and enables us to love others in ways that seem impossible to the non-Christian. And Jesus is not with us just for the brief time of a holiday season. He is with us every moment of every day of our lives and even through eternity. Alam mo, this is a very great truth, kaya binasa ko po sa inyo ngayon. Lalo na po sa ating panahon na COVID-19 pandemic. No? 9 months na pala tayo, binilangan ako ni Pastor, 9 months na tayo hindi nagkikita. No? And many things, many of our plans which we have for Christmas has been canceled. Di ba? Wala na pong office Christmas party ngayon, at least sa gobyerno. No? May circular sa Supreme Court na wala na pong Christmas party sapagkat hindi pwede magsama-sama ang mga tao. Wala na pong caroling ngayon. No? Yung mga nagtatago sa bahay tuwing caroling, exempted muna ang caroling ngayon. No? Naalala ko po nung bata kami, December 16, gumagawa na po kami ng mga tambol at saka mga mokasi na tansyan. Kasi December 16, igagalugad na namin yung mga kalye sa Santa Mesa at saka Santol. Nangangaroling po kami. Wala na pong caroling ngayon. At saka yung mga mall visit, limitado para sa bata at saka senior citizen. Kanselado po. Yung mga ibang bata, natutuwa sila. Baka punta po sila sa mall, hindi na po pwede. Kasi binawi. No? Binawi.
There are no travel vacations outside the Philippines. Hindi na, pati within the Philippines, hindi ka basta-basta makaka-travel. Sapagkat kailangan mo ng pass mula sa barangay mo, and then yung pupunta mo, ang dami mong kailangang papeles. Hindi ka makapag-travel. No travel, lalo na outside of the country. No? And then, wala pa rin yung vaccine. Lahat nag-iintay para sa vaccine. And then, kung dumating pa yung vaccine, hindi po 100% guaranteed na makaka-exempt ka sa COVID. Hindi pa alam. Kasi malalaman lang yan 5 years pag dumating na lahat ng test. Alright? Kasi minamadali po nila yung vaccine. So, walang garantiya pa daw yon. Kahit pinakamurang vaccine ngayon ay yung sinasabi nilang AstraZeneca na bibilin po ng gobyerno. Ang cost is $4.50. Kasi ang dosage is 1/2 dose yung unang turok, pagkatapos 1 dose yung susunod na turok. No? Yun yung AstraZeneca. Ang cost is $4.50. Kung gusto nyo naman yung Pfizer, ang cost is $39. Kasi 2 turok yan. No? Yung Pilipinas, yung perang isinubi natin para sa COVID-19 vaccinations is 73.5 billion pesos. All right? Ang hinahabol po kasi natin is herd immunity. No, kino-compute ko kung ilang vaccination yung 73 billion pesos, ilan lalabas na vaccination yun. Kasi yung AstraZeneca, parang 233 pesos per dose ang lalabas, per patient ang lalabas. So ilan ang mababakunahan? Ang population natin is 106 million people as of 2018. Ano ba ngayon? 2022. So 2 taon mas malaki pa sa 206 million people. So computin nyo kung ilan ang mababakunahan. Hindi ako matapos Mahina yung computer ko sa bahay. No? So, ilan po ang mababakunahan? At saka dun sa mababakunahan sa Pilipinas, aabutin po ng 3 taon ang pagbabakuna sa mga tao dito. No? So, talagang mahirap itong pagsubok na dinadaanan ng ating bansa. Ngunit, even though there is this change in our Christmas situation, we cannot celebrate, we cannot do many things that we have done before. There are 2 truths in our text which we would do well to remember. Meron pong 2 katotohanan sa ating text na binasa na dapat natin pahalagahan, pag-isipan at gawin. Ang una is the truth of Christ, ang katotohanan ni Kristo. Yan po ang hindi makukuha sa atin ng COVID-19. Kinuha niya na lahat sa atin Di ba? Kahit na sa sariling pamilya natin, may mga nauna na sa Panginoon, tayo mismo, hindi tayo makapag-meeting ng lahat-lahat, makapagsama-sama ang ating mga pamilya. Hindi natin magawa ang gusto natin gawin ngayong Pasko na to. Ngunit, nasa atin ang katotohanan ni Kristo. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Ang katotohanan na pagdating ng Diyos upang sagipin niya tayo sa ating mga kasalanan at upang ituwid tayo at bigyan tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yan po ang katotohanan. The truth of Christ, of who He is, that God sent forth His Son, His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish and have everlasting life. Napakatotohanang kailangan ng ating mundo.
we have received the adoption of sons. No? Sabi sa John 1:12, to as many as received him, to them gave he power, authority to become the sons of God. No? The truth of Christ, yung katotohanan niya. Ang second is the love of Christ. The love of Christ. Sabi sa John 13:34 and 35, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. That is something COVID-19 will never take from us. Never take from us. The love of Christ. He has given us love. A love which will endure through times of difficulties. Something that we have in our hearts which holds us when nobody else will hold us. Alam niyo po, nagkasakit po ako ng dengue. And nagpapasalamat po ako sa simbahan, lalo na sa lahat na nag-volunteer na magbigay ng dugo sa akin. And noon ko naraman, kasi nung isang gabi, kasi tinest ako, dalawa yung test na binigay sa akin. Una, COVID-19 test. Kasi po yung isang kaopisinahan namin namatay ng COVID-19 sa korte. And then yung driver ko positive for COVID-19. So kami, ano ba ang tawag mo doon? Person under monitoring? Parang gano'n. Noon nung umpisa, yun yung tawag, binago-bago nila. Pero ano po ako, under observation ako, kailangan ko magpa-test. So, linagnat ako nung gabi, grabe yung lagnat, parang 38 or 39. Malapit na magkumbulsyon. So, nung umaga, pumunta ako ng ospital, hindi na ako pinaalis. Kasi dalawa yung test ko COVID-19 at saka dengue. So, sabi ko, naku, delikado to, COVID-19, mamamatay ako dito. Sabi ko, paano yung asawa ko? So, sabi ko, okay, mamamatay ako. Di sabi sa akin ng doktor, kailangan overnight ka, i-assume natin na dengue patient ka. So na-confine po ako sa sa COVID-19 ward. Kasi ang assumption is COVID-19 ako. So hindi ako pwede bantayan, walang taong pupunta doon. Ang pupunta doon, nurse naka-PPE. Hindi mo makita ang muka, parang astronaut. Kasi covered yung kanyang buong katawan at muka ng PPE, parang alien. Isipin mong nakahiga ka, wala kang kausap, and then pupuntahan ka ng alien. Di ba? Talagang. So, nakakalungkot. Hindi talaga nakakalungkot. Kasi nung bago ako ma-confine sa ospital, may isang abogado, nagkaroon ng COVID-19 sa Taguig. Hindi siya linalapitan ng kahit sino. So, tumawag siya sa main doon sa head ng public attorney. Binigyan siya tanggap siya sa ospital kasi hindi siya tinatanggap sa ospital. And then, sa depression niya, nagpakamatay siya, tumalon siya sa 6th floor. And then, 2 days bago ako napunta sa ospital, may abogado naman taga Laguna. Pumunta sa court namin. No, nag-hearing sa court namin, nalaman na may COVID, tinakbo sa ospital, no, na-confine sa 7th floor, tumalo naman sa 7th floor. So, nung ako naman, tinitignan ko yung bintana. Kasi nasa 10th floor ako. So, tinitignan ko, sabi ko, naku, buti na lang, maliliit ang bintana at malaki ako, di ba? Hindi kasya. Kasi madidepress po kayo Madidepress talaga kayo. But, through that situation, the love of Christ prevails. He holds us in His love. Nananalangin lang ako. Walang gamot Panalangin lang Nananalangin lang ako. The love of Christ. And then, nung umaga, nalaman ko, oy, attorney, okay na po kayo, dengue ang sakit nyo. Pero, nakakamatay din yun. So, sabi ko, dengue ang sakit ko, nakakamatay. So, dinala ako sa At least, linabas na ako sa COVID ward, pwede na akong bantayan. Binantayan naman ako ng asawa ko. Tsaka, nakakapag-communicate na kami. Yun nga,
nag-communicate na yung simbahan, nag-volunteer. Thank you, praise the Lord. No? Pero talaga mahirap yun sa COVID-19. So nadala po ako doon sa dengue ward, kaya lang nag-iingat po ko kasi nakamamatay din. Bumaba yung platelet ko to 12. Ngayon, medyo 1 linggo na kami sa ospital, wala nang budget. Sabi ko, uwi na kami. Kahit na yung platelet ko 12. Awa ng Diyos, no? Tignan mo na yung bill. Tinignan namin yung bill. Naku, ang mahal. No? Sabi ko, naku, atakihin ako sa puso. Nakamamatay din yun. Di ba? Puro nakamamatay talaga. Buti na lang, nandyan si God. And then the love of Christ, despite all calamity, we must still exercise His love. Hindi po natitigil ang love of Christ dahil nasa atin po. We must love one another and other people also, because all men will know that we are disciples of Christ if we have love one for another. Alam niyo po, di ba ho, ang dami pong kalamidad na dumaan sa atin ngayon? Dumaan ang COVID-19, maraming nawalan ng trabaho, dumaan ang kalamidad, maraming nawalan ng bahay, ang hirap. Marami kayong tutulungan na tao, dumudukot tayo kahit saan sa ating mga pag-iipon para makapagtulong sa tao. Minsan meron ka ng donation fatigue. Meron akong mga kakilala, hindi ako tinatawagan noon. Ngayon, tinatawagan ako. Bumili ka naman ng tuyo, bumili ka ng cake, bumili ka ng lahat na yata, nabili namin. Di ba? Bumili ka nito. May mabuti, may pambili kasi yung walang pambili, di ba? So, bumili pa rin. No? So, we have to love other people, not only ourselves. That is the complete circle of the love of Christ. Christ loves you, you will love others. Again. Those are the two truths which we can hold on for this Christmas. How can I enjoy Christmas? Number 1, by holding the truth of Christ. And number 2, by holding the truth of the love of Christ. Not only for you, but for other people also. Let us pray. Dear Lord, we thank you for thy word. We pray that you will be the one to help it work in our lives so that we may love others and others will come to know you because we love one another. This we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po'y dadako na sa ating offertory prayer. Hilingan po natin ng ating mga deacons po. Magsitayo po tayong lahat. Sambahin ikaw sa espiritu at katotohanan. Sa lahat pa Panginoon, sa mga biyayang aming tinatanggap sa kabila, Panginoon, ng pandemic, ay patuloy mo kaming binibigyan ng iyong provision. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging mabuting tagapag-ingat, Panginoon, sa iyong mga binibigay sa amin na biyaya, maging spiritual o material. Salamat din po, Panginoon, sa oras na ito at dalangin namin, Panginoon, na ang halagang nalilitong ay ito ay maging kagamit-gamit sa lalo pang kalalagat ng iyong salita at maging Panginoon sa ikalalago ng iyong iglesia. Salamat po, Diyos, sa oras na ito at dalangin namin ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na at makakarinig po tayo ng tanging bilang.
God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. 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 Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, Amen. Makakaupo na po tayo. Tayo po'y umawit muli. Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell how the angels in chorus sang as they welcomed His birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that are past. How for our sins He was tempted, yet was triumphant at last. Tayo po'y magsabay lahat. Of His labor, tell of the sorrow He bore. He was despised and afflicted, homeless, rejected, and poor. Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tayo po'y manalangin. Aman Diyos, dakilang Ama, muli po'y pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan sa mga awitin, panalangin, lalo tigit sa mensahe ang amin napakinggan. Tunay nga po, Panginoon, na kami mga anak mo ay walang dapat ipangamba, walang katakot, at walang dapat alalahanin sapagkat alam namin na ang Kapaskuhan ay tuloy sapagkat meron kang iniwan dalawang katotohanan na babaunin namin sa paglabas ng kapulong ito at tataglayin namin sa buhay namin, Panginoon. Yung katotohanan ni Kristo, yung pag-ibig mo ay tunay po, Panginoon, na napakagandang mga salita na ipamumuhay namin sapagkat alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagmula sa iyo na katotohanan. Di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa anak mong ginamit. Patuloy mo siyang gamitin sa iyong banal. Patuloy mo bigyan ng kasagutan lahat po ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at ang pag-iingat, Panginoon, ay patuloy na ibibigay sa kanila. Panginoon, salamat po sa presensya ng bawat isa na kasama namin sa gawain ito. Salamat, Panginoon, sapagkat kumilos ka sa aming kalagitnaan at nadama namin, Panginoon,
ang iyong banal na espiritu sa umagang ito. At lalabas kami, Panginoon, ng kulong ito na taglay ang kalusugan, kalakasan ng katawan nagmumula sa iyo. At patuloy mo kami, Panginoon, bibiyaan ng kalakasan, Panginoon, at we will be COVID-free, Panginoon. Sa pandemyang ito ay walang maaawa ng isa man sa amin, 10 na kasama namin sa Zoom fellowship na ito, sa worship service na ito, at tataglayin namin, Panginoon, ang pag-ibig mo at kadakilaan mo. At tataglayin namin, Panginoon, pabauli namin ang mga salita mo ito. Panginoon, salamat po sa mga ginawa mo at patuloy pang gagawin sa buhay ng bawat sa amin. At ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan, kalwalatian, at pasasalamat. Brothers and sisters in the Lord, let us go from this place proclaiming that we have seen the glory of God, believing that there is a light that shines in the darkness, which the darkness shall not overcome. And may the love of the Creator, the joy of the Spirit, and the peace of the Christ child be with us all. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.